Pangulong Marcos dumistansya ho sa isyong posibleng pag-takeover ng gobyerno sa mga oil industry at tiniyak na sapat ang supply ng lingis sa loob ng 45 araw. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan. Tinutukan ni Bombo Annalise Soberano. Dumistansya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tanong kung posible bang pansamantalang i-take over ng gobyerno ang industriya ng langis sa gitna ng nararanasang krisis sa supply at presyo sa pandaigdigang merkado. Sinabi ng Pangulo, ayaw niyang pag-usapan ang masabing bagay. Una rito, inumin ng Pangulo na walang kontrol ang gobyerno sa presyuhan ng langis, lalo pa at pabago-bago ang presyo nito sa world market. Maging ang oil producers anya ay hindi tiyak kung hanggang kailan tatagal ang pagsusupply, lalo pa at apektado ng giyera sa gitnang silangan, ang Strait of Hormuz o ang pangunahing ruta ng mga ibinibiyahing langis sa iba't ibang parte ng mundo. Ayon sa Pangulo, mahirap magplano kung pabago-bago ang presyo ng langis, kaya naghahanap sila ng optimum level sa usapin ng suporta, pagsuspindi sa ilang bayarin o charges sa mga produktong pagkain at iba pang inisyatibo para hindi maramdaman ng taong bayan ang buong bigat ng epekto sa nangyayari ngayong kaguluhan sa Middle East. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Thank you very much, Mr. President. I don't want to get into that discussion. Yan ang makikinig tugon ni Pangulong Marcos sa posibleng takeover ng gobyerno sa mga oil companies. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na sapat ang supply ng langis sa bansa sa loob ng humigit kumulang na 45 days sa gitna ng pangamba sa pandaigdigang supply. Ayon sa Pangulo, inatasan niya ang Department of Energy na alamin ang kasalukuyang inventaryo ng diesel, gasolina, kerosene at jet fuel at tiyaking patuloy ang paghahanap ng karagdagang supplier. Sinabi pa ng Presidente na hindi pa kasi tiyak kung gaano katagal nga maapektuhan ang supply. Tiniyak din ng Presidente na igagalang ang mga umiiraw na kontrata sa pag-import ng langis upang masigurong tuloy-tuloy ang dating ng supply sa Pilipinas. Aminado siya noong una ay nahihirapan ang mga supplier na magbigay ng detalye dahil sa kawalang katiyakan sa sitwasyon. Gayunman, unti-unti nang nagiging maayos ang daloy ng supply matapos ng tuloy-tuloy na koordinasyon at paghahanap ng alternatibong sources na hindi apektado ng labanan sa Middle East. Dagdag pa ng Pangulo, bagamat hindi pa ganap na tiyak ang pamatagalang supply, inaasahan na magpapatuloy ang pagdating ng langis sa bansa lampas sa 40 days dahil sa mga bagong supplier at kasunduang pinaplansya na ngayon. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. I want to assure everyone that this does not mean that we should panic. It means that we are doing everything that we can to assess and to alleviate the situation. It is a precautionary tool so that we are ready for whatever comes next. Because lahat ng kaya nating, all the options that have been available to us, we are now exercising in terms of the subsidies, fuel subsidies, cuts in fees in our ports, cuts in charges, and again the continued workings of our government to talk to other governments and to talk to even the private sector. The private sector partners have a lot to play, have a big role to play in all of this. We have done all of those things that have all those options that have been available to us. The reason that I declared an energy emergency is to provide government with more options should the need arise. Samantala, nakatakda namang lagdaan ngayong araw ni Pangulong Marcos ang panukala o ang enrolled bill na magbibigay sa kanya ng kapangyarihan na suspindihin ang excise tax lalo at patuloy ang pagsirit ng presyo ng langis sa world market. Ayon sa Pangulo, nasa kanila na ang kopya ng enrolled bill mula sa Kongreso. Pakinggan natin muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakipag-ugnayan din tayo sa Kongreso upang mabawasan at alisin na ang excise tax sa langis. Yun po yung batas na hiningi natin sa unang-una. Natapos na ang kanilang pag-aaral doon sa batas na yan.
at nasa amin na at siguro by the end of today, I will be able to sign that into law already. Ngayon, titignan ngayon natin kailan ang pinakamagandang oras, when is the best time to use that new authority, because there are conditions within the law that have to be satisfied. But nonetheless, we are trying to determine because ang mahirap talaga dito is pabago-bago ang Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa Malacanang, Bombo Anali, Montaño Soberano, nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Besaranyo, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.